Tuturuan ko po kayo kung paano nyo i-rebat or sasagutin or susupalpalin ang mga sinasabi ng mga DDS. Kasi kada po ako'y makikinig ng mga online forum or online debate between DDS and PBBM supporters, lagi ko pong naririnig na sinisingil ng mga DDS ang mga supporter ni PBBM doon sa 20 pesos per kilo na bigas. Sabihin ng mga DDS, nasa na raw yung 20 pesos per kilo na bigas, nangako ang Pangulong Marcos Jr. pero hindi daw tinupad. Bilang rebat, sasabihin ng mga supporters ni PBBM, hindi naman pangako yon, aspiration lamang yon. And then babalikan nila yung mga DDS, tatanungin nila, nasa naman yung jet ski? No? Pinangako din yan ng dating Pangulong Duterte pero hindi niya tinupad. Tapos, sasagot po ang mga DDS. Sasabihin nila, hindi yun pangako. Yun ay bravado or joke. Tapos, sasabihin nila na ang sinumang nanawala doon, eto, yung term na ginamit ng Pangulong Duterte ay, ayan, no? So, eto po yung gawin nyo, mga PBBM supporters, no? Para maribat nyo po ng maayos at masagot nyo po ng maayos ang mga paniningil na ginagawa ng mga DDS. So, ito po yung una nyo gawin. Huwag nyo pong singilan ang mga DDS patungkol dun sa jet ski. Kasi nga po, ang isasagot lang nila sa inyo, joke lamang yon at bravado. At baka tawagin pa kayong, ayan, ganyan, ano? Ang singilin nyo po, eto. Kita naman po dyan na pumirma ng manifesto ang dating Pangulong Duterte noong 2016 during election, kasama ang kanyang katambal na si Senator Cayetano. Pumirma sila ng manifesto na hindi lang pangako ha, ito po ay garantiya, mas matindi pa sa pangako. Garantiya na sila ay lalagda ng bank waiver para mabusisi po ang kanilang bank account, no? Pumirma sila ng manifesto. Mas matindi pa po yan sa pangako. Kumbaga, sa pagpirma nila ng manifesto, binibigyan nila ng guarantee ang mga Pilipino na gagawin talaga nila ito. Kasi hindi naman po yan mahirap gawin. Pipirma lamang sila. So, yan po yung una nyong pwedeng gawin. No? Huwag niyo po silang singilin sa jet ski. Singilin niyo po sila dyan sa sinabi ng dating Pangulong Duterte noong election 2016 na pipirma sila ng bank waiver para mabulatlat ang kanilang bank account, no? Yan ay during 2016 election. Yan po yung una nyong singilin sa mga DDS. Huwag na yung jet ski. Pangalawa, sa paniningil ng mga DDS patungkol dun sa 20 pesos per kilo na bigas, sabihin nyo sa kanila, meron pang 4 na taon or higit pa sa 4 na taon ang Pangulong Marcos Jr. para tuparin yon. Unlike dito, sa pinangako ng dating Pangulong Duterte, never na yung matutupad kasi tapos na yung kanyang panunungkulan. Wala na siyang pagkakataon. No? So, ito yung totoong pangakong napako na hindi na matutupad. Unlike dun sa 20 pesos per kilo na bigas, meron pang 4 years para trabahuhin ng Pangulong Marcos Jr. para matupad ang 20 pesos per kilo na bigas. Isa pa, sabihin nyo sa kanila, ang pangakong ito ng dating Pangulong Duterte na pagpirma ng bank waiver, hindi naman kailangan trabahuhin yan. Hindi yan kailangan gumawa ng polisiya or mga solusyon, hindi kailangan mag-isip ng solusyon or ng mga bagay na dapat ipatupad para lamang ma-implement. Ito po ay simpleng pirma lamang, no? At matutupad na yung pangakong yan. Unlike dun sa 20 pesos per kilo na bigas, maaaring kailanganin magpatupad ng batas o gumawa ng polisiya, no? Gumawa ng mga alituntunin or solusyon, makipag-usap sa mga magsasaka, magpatupad ng mas maramihang importation, or gumawa ng mga bagay-bagay, no? Trabahuhin para mapadami ang ani nating bigas, para bumaba ang presyo ng bigas. So in other words, kailangan talagang trabahuhin at kailangan ng panahon para matupad ang 20 pesos per kilo na bigas. No? So, ayan, sabihin nyo sa kanila. Yung pangako na pipirma ng bank waiver, hindi kailangan ng polisiya, hindi kailangan ng kung ano-anong pagtrabaho, pipirma lamang pero hindi nagawa. Pero yung sinisingil nilang 20 pesos per kilo na bigas, kailangan trabahuhin yon, kailangan ng panahon, kailangan pag-isipan, kailangan mag-come up ng mga solusyon. No? At meron pang 4 years ang Pangulong Marcos Jr. para tuparin yon. Unlike dito, na sa pangako, na hindi lang basta pangako, nagpakita sila ng garantiya, gumawa sila ng garantiya sa mga Pilipino na gagawin nila pero hindi pa rin nila nagawa. Simpleng pirma lamang po, pero hindi nagawa. Yan ang matinding rebat, no? Kapag may DDS na naghanap ng 20 pesos per kilo na bigas. Hindi ito nagawa ng Pangulong Duterte dahil last time I check, eto, nire-refuse pa rin po niya yung pagpirma ng bank waiver. And I think, kung maalala ko, hinamon siya ni dating Senator Antonio Trillanes na buksan o pumirma nga po ng bank waiver para mabusisi ang kanyang bank account. Kasi, di ba nga, pinagbintangan ng dating Pangulong Duterte na mayroong foreign bank account si Senator Trillanes and then eventually, inamin niya na inimbento lamang niya ang mga bank account na yon. Pero up until now, tapos ng presidency ng dating Pangulo, hindi pa rin niya napirmahan or hindi pa rin nakita, no, na mga dapat tumingin at bumusisi ng kanyang bank account.
ang kanyang mga bank account, no? In other words, yung pangako at pagbibigay niya ng garantiya sa pamamagitan ng pagpirma ng manifesto para mabuksan ang kanyang bank account, isang malaking pangakong napako. Yun ang totoong malaking pangakong napako. So kung pagkukumparahin nyo, yung 20 pesos per kilo na bigas, kailangan talagang trabahuhin yun para matupad eto, isang pirma lang, tupad na, pero hindi pa rin niya nagawa. Anong mensahe ang sinasabi sa atin ito? Hindi po ba? Pero alam niyo po ba kung sinong gumawa nung pangakong yon ng dating Pangulong Duterte at ni Cayetano? Ayan, si Attorney Leni Robredo. Hindi pa po nananalo si Attorney Leni Robredo noong 2016, kampanya pa lamang yan para sa pagka-vice presidente, pumirma na siya ng bank waiver para mabusisi, no? Para i-allow ang ombudsman na busisiin ang kanyang bank account. Pero yung mga nangako, si dating Pangulong Duterte na dating mayor pa lamang noong 2016, no? Nung nangako siya niyan, at si Senator Cayetano, yung mga nangako ang hindi tumupad. Yung hindi nangako ang tumupad, si Attorney Leni Robredo. Kasi nga po, pirma lamang yan, no? Bibigyan mo lang ng karapatan ang dapat pumusisi ng iyong bank account. Isang pirma lang. Kaya nagawa agad ni Attorney Leni Robredo. So again, anong mensahe ang sinasabi sa atin ito? Yung mga nangako, pumirma pa ng manifesto na binibigyan ng garantiya ang mga Pilipino na gagawin, hindi ginawa. So ano pong ibig sabihin nun? Diyan po tayo makakabuo ng mga tanong na, bakit ka nangako ng isang bagay na kinuha mo yung tiwala ng mga Pilipino, tapos sinira mo rin yung tiwala ng mga Pilipino? After mong manalo, hindi mo ginawa. 'Di ba? Isang malaking betrayal of public trust sa akin pong opinion, no? Sinasabi mo to, natuwa yung mga Pilipino sa iyo. After mong manalo, hindi mo ginawa. Parang na-insulto at na-betray po ang mga Pilipino, in my opinion. Yung pangkalaban, no? Yung pangtaong hindi nangako ang tumupad ng pangako. Bukod doon, ano pa yung tanong na mabubuo sa ating isipan? Bakit hindi kayang ipakita ang bank account? Anong meron? O ano yung tinatago? Hindi po ba? So mga kababayan, sana po may natututunan tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating bansa, sa mga karanasan natin during election. Sana po natututunan natin ang mga bagay-bagay. At sana naman madala na tayo. Dahil kung hindi, para tayong insane. Paulit-ulit lamang tayo, babalik-balik, kaya hindi tayo umuusad pasulong. So sa mga ka-BBM supporters, yan ang pwede nyong gawin, no, para i-rebat yung paniningil or paghahanap ng mga DDS sa 20 pesos per kilo na bigas. Yun lamang mga kababayan, maraming po salamat sa panonood. Sana may takeaways kayo sa ating content at makapagbahagi kayo ng inyong opinion. Huwag niyong kalimutang i-like ang ating video. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.